Asan ba 'tong Inquirer? Oh, eto. Ngayon ho, mga boss chief amo, sir, no? Dumako tayo kay Bato de la Rosa. Eto po, mga kababayan, alam naman po natin na meron si Bato de la Rosa o ang kampo ni Bato de la Rosa ng 117 mga baril po, mga bossing. Di ba? Ngayon, ang sinasabi ng kampo ni Bato de la Rosa, nagsuko na daw po sila. No, Senator Ronald Bato de la Rosa Camp has surrendered 20 of his firearms to the police, the PNP. Say, ngayon ang sabi ko naman, sandali lang. 117 yung nirevoke, mga kababayan. 117 yung nirevoke kay Bato de la Rosa. Tapos, susukuan tayo, 20 lang. So, sa madaling salita po, mga kababayan, 97 pa. 97 pa na nasa poder ni Bato de la Rosa na mga barel ay illegal na po. Nirevoke na nga yung permit, nirevoke na nga lahat, mga kababayan. Kumbaga, hindi na po legal yung mga dala-dala nilang barel. Ngayon, ang tanong, ano kaya yung 20 na yun? Baka yan yung mga paltek, baka yan yung mga hindi na pumuputok o dispalinghado na, kaya nyo isinorender. Pero, yung 97, baka yan yung mga malalaki, mahahaba, at talagang ready pumatay, mga kababayan. Kapag ka ganyan, hindi po natin mapipigilang isipin ng mamamayang Pilipino, no? Na talagang etong kampo ni Bato de la Rosa, ano man ang mangyari, manlalaban po, mga kababayan. Tama naman po yung sinabi ng DOJ, ng NBI, no? Na ang kampo ni Bato de la Rosa ay delikado po at armado, mga kababayan. Kahit nasabihin pa ni Jimmy Bondoc, na kanyang lawyer at ni Torion, na hindi armado ang kampo ni Bato de la Rosa, ano yung natitirang 97, no? Di po ba, mga kababayan? Baka yan yung mga malalakas talaga. Baka yan yung talagang kapag ka nakasagupa nila ang NBI, raratratin nila. Di ba? Ngayon, ang sabi ni Director Matibag, parehas din po nung sinabi natin, mga kababayan, bakit hindi pa isuko lahat? Nga naman. Di ba? Asan ba yun? Ito yata yan. Ito. Dalawa mong armas, huwag mo ginawan, pero sana yung 117 surrender na. Dalawa armas, sumama na rin si Senator Bato kung surrender. At sumama na din daw si Bato de la Rosa. Oo nga, boy. Naklang puta. Ang yabang-yabang mo. Kung umasta ka dati, nung kayo ay nasa tugatog ng inyong panunungkulan. Actually, hanggang ngayon naman po si Bato de la Rosa, di ba, senador pa din. Ang yabang-yabang nitong tao na to. Come on, make my day. Yung akala mo, hindi na po sila mauubusan ng kapangyarihan. Di ba, come on, make my day. May pawala-wala pa doon sa podium. Pero nung naman po, naipit sa loob ng Senado. Akala mo, nakainom ng 1 galong suka si Bato de la Rosa. Sumama ka na, boy. Puro kayo kayabangan. No, kayong mga DDS, lahat kayo. Puro kayo kayabangan. Puro yung, hinahamon, maghahamon. Pero kapag ka nandyan na, pagka nangyayari na, yung mga paghahamon ninyo, wala na kayo, atras na kayo, iyakan na kayo, alisan na kayo. Diba, Sir Maxip? Sabi ni Maxip, baka nga yung 20 na yan, ginamit pang planted sa biktima ng EJK. Naku, nga, posible. Di ba? Walang bayag, mga kababayan. Daig ka pa ni Jinggoy Estrada, daig ka pa ni Ramon Bong Revilla Jr. Di ba? Wala Puro yabang lang po, parang parehas lang po nung paputok. Pinahawak ng paputok, umusok, takbo. Ang gago. Ngayon, takbo naman po sa batas. Pero, wag ho kayong mag-alala. No? Tingin ko hindi matatapos ang taon na ito. Yang si Bato de la Rosa. Uto-uto ho yan ngayon Yang sila Bato de la Rosa Tingnan nyo nga, nauto lang ni Alan Peter Cayetano na umaten doon sa Senado para iboto siya bilang bilang Senate President. Nagpauto naman po, mga kababayan.
Di ho ba? Nagpauto naman po. Anyway, dakuin natin mga boss Chipamo, sir. Etong si Joel Villanueva, mga kababayan. Biruin mo, ito yung sinabi ni Boss Joel Villanueva. Na kapag actually kaninang umaga lang ito, di ba? O kagabi ng gabi, tapos kagabi, o yun. Tapos kaninang umaga, nag-anunsyo na ang Malacanang about po o tungkol doon sa special na special, asan ba yun? Hindi ko yata nalagay dito. Para po doon sa special, mga kababayan, na para sa Congress. Pakinggan nun natin si Joel Villanueva, mga boss. Saan ba yun? Magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. We will be there. Tanong ko po sa inyo, ngayong araw po ba na ito ay nag-live si Cayetano? No? Nag-live ba si Cayetano ngayon? Mukhang hindi, mukhang tahimik Alan Peter Cayetano. Yan natin. Kung may live. Checkmating the truth. Naku, yun pa din ang sinasabi ni Peter Cayetano. Paulit-ulit na bakit daw ihihinto yung flood control. Eto. Ayan Hindi pwedeng puro away na lang sa Senado. Dapat ituloy. Bilang mga lingkod bayan, sumagot si Peter Cayetano. Have nothing to do with the Bible verse na naman. Parang hindi ngayon nag-live Ano po, mga bossing. Ngayon, ito po ang sagot, mga kababayan. Ito ang sagot ni Atty. Claire Castro patungkol po doon sa special na gagawin po, mga bossing. Naisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Yung pong mga binanggit ni Atty. Claire Castro po, mga kababayan, narinig nyo naman, di ba? Pero tatanungin ko kayo, sa tingin ninyo, syempre, narinig nyo si Joel Villanueva na siya ay dadalo sa special na sesyon. No? At narinig din natin si Rodante Marcoleta, mga kababayan, na kapag lumabintatlo, patay si Alan Peter Cayetano. Yari si Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, mga bossing, bukod po doon sa sinabi mga binanggit na agenda doon po sa special na session, tingin niyo po ba magkakaroon ng botohan para sa bagong Senate President, mga kababayan? Kasi